Wala pa. Good morning, good morning. Meron pala tayong pupuntahan na site ngayon. De-design natin siya. So from Taytay to Pangasinan. Magko-commute lang tayo kasi nakakatamad mag-drive. Dito tayo ng bus. Papunta tayo ng Pangasinan, mga Tereb. Hindi ko alam kung anong pronunciation. Pero medyo maaga tayo ngayon. Actually dapat nga mga 5 PM. Kaso nalate tayo ng gising. Saka meron lang tayong konting inasikaso. Ay, oo. Dadaan lang siya. Ano po yung puno na iingatan daw po? Ito po ba yun? Or... Wala tinanggal na nila yung... Layo na lang ng pagpisa. Lumakas. Krrr! Ito yung fish pond. May buhay po na isda dito? Wala. Ah, Nakahito. ang galing. Kaya lang nauubos ng mga bayawak. Ay, ganun. Hindi pa naubos yung bayawak. Nahuli namin. Nakain mo rin. Ang galing. Saan galing yung mga isda na yun? Nilalagay na po namin. Okay. Yung iba naiwan na pag mag-harvest, naiwan na yung mga Ito medyo malayo naman siya pag... Pero ito kasi maliit. Tapos split na po. May fish pond din po maliit yan. Ito parang umextend lang ng konti. Yeah.
mula likod ng bahay hanggang fish pond nila, almost 6 meters. Tama naman. Sakto lang din. Actually, malaki yung lote nila eh. Oh. Yung fish pond nila medyo nag-extend hanggang dito. So, ito yung tatayuan na extension. Ito, yung part na to. So, recommended natin na pag magkakaroon ng extension, syempre may iba yung layout. So, since hindi naman din na masyado maayos yung pagkakagawa, pwede na natin siya i-demolish kahit paano. So, hindi na rin naman natin magagamit yung mga lumang design nito. So, mas recommended ko na tanggalin na lang. Babasin natin yung design natin based dun sa lifestyle ng may-ari, lalo na mga senior citizens sila. Tapos may mga batang minsan magbibisita, ganon, magkakaroon ng family gathering. Might as well make use of the space here, dito, para magkaroon ng porch. Nakatingin dito sa fish pond, no? Pwede natin magamit to. So magandang gawin tong bakuran na to for family gatherings, mga inihaw, ganon, camping parties. Pwede maglaro yung mga bata dito sa likod, ganon. Magkaroon ng mga porch and mga like gazebo, ganon. Lalagyan nga lang natin ng konting bakod dito sa may fish pond nila para hindi naman dire-diretso, just in case. Pero ang ganda niya, actually. Ayun. So yung extension ng bahay natin, papabuti natin hanggang dito. Dito. Mawawalan nga lang tayo ng mga tanim konti. Hello! Probinsyang probinsya. Province style. So naalala ko pa yung panahon ko ng college na pinapapunta kami ng mga professor sa mga site na pwede mong gawan ng project. So para ka magpi-field trip, sasabihin ni professor, oh, kuha kayo ng lupa, gawan nyo ng bahay, project nyo yan. So ito na yun, parang mimiss ko lang bumalik sa ganong feeling, college, pero ito, totoo na to. So sa mga balak maging architect dyan, alam nyo na pupunta kayo sa mga site. Pupuntahan nyo talaga mismo, eksaktong lugar ng site, lalo na katulad dito, probinsya talaga. Bundok yung para ka tumawid ng bundok, tumawid ka ng ilog para puntahan yung site, para malaman natin kung anong design yung applicable dito sa lupa na to. Ayun, swerte lang din, mababait si client, talagang sinundo na tayo. Kasi hindi ako talaga nag-drive, ayoko mag-drive, medyo nakakapagod kasi medyo malayo. So mas pinili ko na lang na mag-bus. Eh, mabait si na client, hinatid or sinundo ako dun sa bayan ng mga terem. Try natin mag-save ng mga puno. Kaso mga papaya lang to eh. I mean, hindi, ano siya, medyo madali siyang i-relocate kung ako yung tatanungin. So wala tayong masyadong masisirang, masyadong matanda na. Hindi katulad nun yun. Yun, medyo ano yun. Medyo matanda na yata yung puno na yun. So isi-save talaga natin. And as much as possible, sana pumantay lang tayo dyan sa likod ng ano, bahay na yan. Tapos i-straighten up natin hanggang dito. Yan. Malaki na, malaki. Kasyang-kasya dito. Yung dinesign natin. So, yung ilalagay pala natin dito, farmhouse. Na country style. Na may mga porch. Parang ganun.
Okay, dali.